ako magiging host, yun pa lang ay bago na talaga sa akin. Pangalawa, bago lang akong ina, marami pa akong gustong matutunan. Siguro hindi lang bilang ina, sa buhay din. And for sure yung mga audience na manonood makaka-relate kasi pare-parehas kami matututo araw-araw sa gagawin naming segment. May segment kami na Do It Like Yan, na nandito yung tuturuan natin ng mga hindi lang nanay, mga bata o kahit anong age pwede. Tapos magluluto rin ako dito, i-share ko sa kanila yung mga recipes na very simple lang pero kaya nilang sundan. At meron kaming wag yan at okay yan. Ito yung mga pagdidebate sa buhay ng tao. Example, yung last debate namin is okay lang ba na gumamit ng mga example, mga tab, mga bata na may age na 3 to up ba dapat? So, lahat ng tao makaka-relate kung anong mga topic namin pag-uusapan sa Yan ng Morning. At syempre, ang pinaka-point namin dito lahat ng bagay maaaring matutunan basta mahal mo at galing sa puso. Napansin ko kasi sa isang vlog yung mother-in-law ko, guest dito. Kumusta naman ang relationship ko sa mother-in-law? Ay, wala akong masabi talaga. Parang feeling ko anak niya na ako talaga, literal. Kasi example, pag walang mula si mama, mami nito nag-aalaga kay Zia. Ano sinishare niya sa iyo pag marami, tinuturuan niya ako ng mga luto niya kasi magaling magluto kami ni Dong eh. Ba't merong iiyakang portion doon? May iyakan portion kasi wala naman sa plano, syempre. Minsan pinag-uusapan namin tungkol sa anak. Alam mo kapag naging isang ina ka kasi, anything about sa anak mo, makaka-relate ka at medyo sensitive ka. So siguro yung part ni Katrina, medyo naanting namin yung pagiging isang ina niya sa anak niya. Sinong gustong dream guest? Kung meron, dream? Meron kang pangarap na mag-guest na ikaw yung mamimili or what? Actually hindi. Dito, depende. Wala akong pinipiling guest. Minsan nga dumarating sa aking script, may guest na kung sino yung guest. Depende kasi sa topic namin kung sino yung i-guest namin. Hindi ka naman nagawa na eksena ni Bubay? Minsan po. Hindi na, andyan si Bubay para at least mag-balance, magbigay saya lalo sa mga audience natin. At syempre, lalo na sa studio, talagang aliw na aliw sa kanya yung mga nanonood sa amin. Kasi marami nga nagtataka para mga sinasa package day ba si Marian at si Bubay? Kasi minsan parang hindi mo iniwan. Parang hindi mo na siya iniwan talaga since day one na nagkasama kayo sa Extra Channel. So, bukod sa pagiging magkaibigan namin, very talented naman si Bubay. At lahat, hindi lang ako siguro ang makakapagsabi na napaka-talented niyang tao. At isa lang masasabi ko, very loyal yan na tao din. At hindi ko mahalaga talaga yun sa isang tao. Hindi niya tinichismis yung mga sikreto. Alam mo, lahat ng kaibigan ko, hindi kami ganun. Hindi kami mag-chismis ng iba para pagtawanan ng iba. Kami, dead ma at good vibes lang kami. Wala kami pinag-usapan yan kung hindi. Anong kakainin namin? Ano naman yung recipe mo na gusto mong i-share dito sa Actually, marami na kinakain din ni Ding Dong? Yun, kaya namin i-invite ang mami ni Dong kasi yun yung isa sa mga paborito ni Dong na tinuro niya sa akin na itinuro din namin sa audience. Curious lang ako kasi araw-araw to. Magkano yung mga damit mong sinusuot? Next question, please. Then how do you ikaw may stylist ako. May Okay. stylist ako si John Paul Dizon. So, Okay. ayun, nag-mix and match kami yung mga shoes and mga brooches sa akin. Yung mga damit kanya. Okay. Kung talaga, damit na lang yung Hindi ka na ganda-ganda ng mga damit mo. Siyempre, kaingitan ka na naman. walang ganun. Oo. Magkakanin lang. Mamaya pupulong ko sa papayroin kita. Okay, thank you. Good luck yan. Thank you, Tito Junardo. Ayan, isunod na natin agad-agad. Si Sir Romel Gonzalez. Parang Direct Louie, hi. Direct for you, since balik tambalan nito ni Mayan after musical variety show niya, di ba? So, kumusta working with her again? And this time, hindi na musical variety show, talk show na. Well, yung balik tambalan namin niyan, ano to parang sabi ko nga, para sa akin ito yung pinaka-challenging na gagawin ni Yan as an artist. Kasi, di ba sabi nga natin, hindi lang puro ganda ang tao, kailangan may utak din. So nakilala namin dito si Yan na may utak din siya.
Okay, kasi mahirap sa isang morning show, sa isang host, ang walang alam sa mga topic na dinidiscuss. Kasi yung mga ini-invite namin mga tao sa studio, hindi sila bayaran. So ini-invite namin sila isang grupo na mga matataray pa nga yun kung magtanong eh. Nasasagot niyan yun, walang rehearsal yan, biglaan. So dun mo malalaman kung pwede nga siyang maging host or hindi. So tuwang-tuwa ako kasi sabi ng team, next week, after ng pilot week namin, yan, pwede ka na mag-live. ayaw pa mag-live. Sabi namin, kaya mo na. Kasi, alam mo yung alam mo yung show mo. Alam mo kung ano yung yan ang morning. Alam mo kung sino mga kausap mo. So, kaya proud kami sa artista namin, sa aming host. Tuwan-tuwa rin ako dahil nagkatrabaho kami ulit ni Yan. Thanks, Yan.